Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rigor, isang registered nurse at nagwo-work ako ngayon sa isang private hospital dito sa Makati City. Madalas akong nakikinig sa channel mo lalo na kapag vacant ko o pauwi na ako sa trabaho. At ang paborito kong pakinggan ay ang mga horror stories. Siya nga pala isang tunay na horror story ang isishare ko sa inyo. Nursing student pa ako that time. Second semester year 2015 to be specific. Special duty namin yon kasi kulang na kami sa mga cases at graduating din kami. Napunta kami sa isang secondary hospital. Hindi masyadong malaki nor maliit. Private at medyo konti lang ang tao. 7 p.m. hanggang 7 a.m. ang duty namin, so may baon pang picnic set ang groupmates ko dahil food trip lang din ang ginagawa namin dahil naka-standby lang kami kung may magiging case or wala sa operating room. Papadudot 6 lang kami sa group that time. 4 na babae tapos ay 2 kaming lalaki. So syempre, may sariling chika minute lagi ang mga babae tapos kami ng tropa ko ay nakatunganga lang doon sa nursing station. Katabi ng station yung nursery para sa mga newborn child. Doon din kasi yung viewing area. Sinasara nila yon pagdating ng 11 p.m. tapos ay minomonitor namin yung vital signs ng mga baby every 30 minutes para lamang masabi na may ginagawa kami. Bilang mahilig sa mga sanggol at hindi naman ako nakakatulog kapag duty, sabi ko sa kanila, ako na lamang ang gagawa noon. So yun na nga, nagawa ko na yung rounds ko twice and looking forward for my next rounds. Nung pagpasok ko sa pintuan ay may nakita akong taong nakatalikod. Tansya ko ay nasa 5 feet 9 inches ang height. At hinahawakan yung mga bata. Walang ibang entrance kundi yung sa tabi lamang ng nurse station. Bigla siyang humarap sa akin at nung nakita ko na, nanginig ang buong katawan ko sa sobrang takot. Let me describe his face. Bilugan ang mga mata pero walang white parts. Purong black lang tapos yung lips niya. Nakanganga na katulad nung kalaban ni Spider-Man na si Venom. Without the saliva and tongue sticking out. Ang tagal niyang nakatitig sa akin at ako ay napanganga na lang. Hindi ko nagawang kumilos sa sobrang takot. Galit na galit yung titig niya at tipong gusto pang kainin yung bata. Natameme ako. Tapos pagkurap ko ng mata ko, nawala na yung nilalang. Kasi naman ay para akong sinikmuraan at kinapos ako ng hangin dahil sa nakita ko. Alam ko kasing matatakotin yung mga groupmates ko, so hindi ko na kaagad sinabi sa kanila. Kaya tumalikod na lamang ako at tinawag ko na lamang yung tropa ko na nasa station para may kasama na akong mag-rounds. After that ay lumipat kami ng pwesto. May 2 bed sa recovery room. Natulog yung kasama ko, ako naman ay nagpapaantok lang. Tapos yung mga babae nandun sa dressing room at nagkwekwentuhan.
Mula sa pwesto ko ay tanaw ko yung entrance, yung nurses station at yung dressing room. Papadudot, nagulat ako nang may nakita akong batang babae na nakasuot ng medyo dirty white na dress tapos ay nakatayo lang siya sa harapan ng dressing room. At parang nakikinig sa usapan ng mga groupmates ko. Lumilinaw yung image niya habang tinititigan ko siya nang bigla siyang humarap sa direksyon ko kung nasaan ako. Buti na lamang at hindi katulad nung una. Maputla lang yung bata, around 7 to 9 years old tapos ay payat na payat. Tumingin lamang siya sa akin na mukhang worried tapos ay tumingin ulit sa dressing room at biglang nawala. Peaceful yung mukha niya at nakaramdam ako ng ginhawa. Nabawasan pa nga yung takot ko. Hindi nagtagal ay pinalabas kami ng OR at kumain muna sandali. Tahimik lang ako the whole moment noong papunta kami ng kantin ng ospital. On way there, may nakita na naman ako. Matandang lalaki na naglilinis. Janitor baka mo? Siguro, pero nakasuot ng malaking sombrero na parang magsasaka at nakayapak lamang at medyo duguan pa. Tapos ay biglang nawala. Natakot ba ako? Hindi na. Intense na yung una kong na-experience. Natapos na yung break namin tapos dumiretso kami lahat sa nursery na ang katabi isang maliit na room na lagayan ng mga cleaning materials. At pagtingin ko doon ay may white lady naman. Nagulat ako at napatras. Buti at nagpahuli akong pumasok so hindi nakita ng groupmates ko ang nangyari. Matatakot din sila at mas malaking problema. Around 5 a.m. kinangusap kami bigla ng clinical instructor namin. At nagulat ako nang biglang nagtanong ng sino sa inyo ang nakakakita dito ng multo. Since nagtanong ay sumagot na lamang ako. Noong ko nalaman na may mga residente talagang multo yung ospital. Si janitor dating magsasaka dahil dating taniman yung lupa ang kinakatayuan ng ospital. Yung white lady rape victim ay tinapon ang bangkay doon. Yung bata anak ng may-ari ng bahay na ang pwesto ay yung mismong ospital na yon. May lung cancer yung bata kaya pala payat. Dinescribe ko muna lahat ng nakita ko tapos ay sinuportahan ng clinical instructor ko. Yung sinabi ko so meaning nakikita din niya yon. After kong i-describe yung tatlo, nagtanong siya, nang yun lang ba? Doon ko na dinescribe yung demonyong nakita ko. Nakita na din pala niya yon. Drinawin ko pa nga para makita ng mga groupmates ko at doon sila nag-iyakan sa sobrang takot. After kong i-drawing ay sinunog ko din after. Baka sumama pa sa akin hanggang bahay namin. Dati yung batang babae nasa second and third floor nakatambay. Nung dumating yung demonyo, lumipat siya sa baba. Siya pala yung guardian ng second floor at pinoprotektahan niya kami. Kaya pala peaceful ang tingin ko sa kanya. Kung may demonyo pala dito sa ospital, ano na lang kaya ang mangyayari sa mga kaluluwa ng mga namatay na pasyente dito sa ospital? Bigla kong tanong. Yan ang hindi natin alam. Ang alam ko lang ilang beses na ang pinablisengan ng ospital na ito. Pero hindi talaga mawala-wala ang mga masasamang elemento. At sabi pa ng clinical instructor namin na siyang ikinabahala ko. May mga pasyente daw ang nagrereklamo o nagsusumbong sa mga doktor at nurse na nakikita nila yung demonyong nakita ko. At karamihan daw sa mga nakakakitang pasyente ay hindi na raw nakakauwi pa ng buhay. Kinilabutan ako nang marinig ko yon, Papa Dudut. Samantala ay hindi doon nagtatapos ang nakakagulat at nakakatakot na karanasan ko sa ospital na yon. Merong isang kwartong bihirang gamitin sa third floor, room 316. Isa itong lumang kwarto sa dulo ng pasilyo. Mas malaki kesa sa iba dahil dating ward ito bago hinati ang ospital sa mas maliliit na kwarto. Ayon sa matatagal nang nagtatrabaho dito,
May dahilan kung bakit hindi ito madalas gamitin. Ilang beses na raw na may mga pasyenteng inilipat dito na biglang lumalala ang kondisyon. Kahit pa gumagaling na sila, ang iba ay hindi makatulog dahil sinasabing may halimaw daw ang bumubulong sa kanila tuwing madaling araw. May ilang pang mas malalang kaso. Isang pasyenteng natagpuang nanginginig sa takot sa isang sulok ng kwarto. Hindi na nagsalita kahit kailan. At isa pang nagpakamatay sa loob mismo ng kwarto. Pero ang pinakakinakatakutan ay ang palaging bumabalik na babala. Huwag mong bubuksan ang kurtina. Papadudot, akala ko noon ay imbento lamang ng staff ang kwentong ito para takutin ang bagong empleyado at OJT na katulad ko. Pero isang gabi, isang matandang babae ang dinala sa ospital. Walang kasama, walang kahit na anong pagkakakilanlang. Dinala siya sa ER dahil sa pananakit ng dibdib. Pero nang matapos ang pagsusuri, wala namang nakita ang doktor na seryosong sakit. Mahina siya pero stable. Ang problema ay puno ang ibang kwarto kaya't napilitang kaming ilagay siya sa room 316. Ayaw ko sana pero wala akong magawa. Sa kabilang banda, tahimik lang siyang nakahiga, nakatalikod sa akin at nakabalot ng puting kumot. Hindi siya nagsasalita at hindi kumikibo. Parang hindi man lang gumagalaw. Ang tanging bagay na bumabagabag sa akin ay ang medical chart niya. Walang pangalan, walang impormasyon. Walang anuman maliban sa isang sulat kamay na babala sa itaas. Huwag mong bubuksan ang kurtina. Napalunok ako. Ang kurtina sa paligid ng kama niya ay nakatakip ng buo at para bang sinadyang itago siya sa likod nito. Sinilip ko ang paa niya sa ilalim at nandun siya. Sinabi ko sa sarili kong baka lumang chart lamang ito at hindi na napalitan. Pero hindi ko maiwasang mapaisip. Papadudot, bandang 3:00 ng madaling araw habang nag-iikot ako sa ospital. Nadaanan ko ang room 316. Tahimik pa rin sa loob pero napansin kong nakabukas ng bahagya ang pinto. Sa loob ay kitang-kita ko ang kurtinang bumabalot sa kama ng pasyente. Bahagyang umuuga at tila may gumagalaw sa loob. Lumamig ang hangin at nagsimulang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin pero lumapit ako. Dahan-dahan kong inilapit ang kamay ko sa kurtina at biglang may malamig na hangin na dumaan sa bato ko. Kasabay ng mahina at basag-basag na boses. Huwag mong bubuksan. Nanigas ako. Gusto kong tumakbo pero hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung boses ng pasyente yon, pero parang hindi galing sa kanya. Parang masyadong malalim. Masyadong basag at masyadong malapit sa tenga ko. Nagsisimula na akong pawisan nang biglang may kamay na lumabas mula sa ilalim ng kurtina. Payat, mahaba ang mga daliri, nangingitim ang mga kuko. Napaatras ako at napasigaw. Natumba sa sahig. Sa takot ay mabilis akong gumapang papalayo pero hindi ako makatingin ng diretsyo. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng kurtinang yon pero alam kong hindi dapat ako nandun. Narinig ko ang tunog ng kama para bang may gumagalaw mula sa loob. Dali-dali akong tumayo at tumakbo palabas. Tinawag ang ibang nurse. Bumalik kami sa room 316. At nang dahan-dahan namin buksan ang kurtina ay walang laman ang kama. Wala ang matandang babae. Wala ang kamay. Wala kahit na anong bakas ng may humiga roon. Pero ang pinaka nakakatakot, ang medical chart na naiwan sa kama ay may bagong nakasulat sa itaas. Gamit ang duguang sulat kamay. Sinabi kong huwag mong bubuksan.
para akong magkakasakit ng araw na yon, Papa Dudut. Kahit na ilang beses na nilang tinangka akong pakalmahin ay hindi talaga umuobra. Nanginginig talaga ako sa takot noon, Papa Dudut, kaya pinauwi nila ako ng maaga at hindi ako pumasok kinabukasan kasi sobrang taas ng lagnat ko. Sa kabilang banda ay dinalaw ako ng clinical instructor namin sa bahay ko since iisang kalye lamang kami nakatira. Kinausap niya ako at ang mama ko. At doon ay sinabi niya na nasa room 316 talaga nang gagaling ang demonyong nakita ko sa nursery noon. Yung nakita ko raw na kamay ay kamay daw yon ng demonyo. Dahil sa kwentong yon ay sinabihan ako ni mama na huwag na akong mag-training sa ospital na yon. Pero syempre tumutol ako. Graduating na ako sa susunod na buwan kaya kailangang matapos ko na ang training sa lalong madaling panahon. Sa huli pinayuhan ako ng CI namin na bago ako pumasok sa ospital ay dumaan daw muna ako sa simbahan at magdasal ng taimtim at humingi ng gabay sa Panginoon. Kaya kinabukasan ay yun na nga ang ginawa ko. Kaya pagdating ko sa ospital ay ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Pero syempre hindi naman araw-araw ay makakapunta ako ng simbahan. May pagkakataon kasing nagagahol ako dahil sa traffic. Kaya wala na akong choice kundi dumiretso agad sa ospital. At isa sa mga night duty ko ay hindi ako nakapunta ng simbahan. Kaya isang kababalaghan ang nangyari sa akin. Na-diagnose si mama na may pancreatic cancer. Nasa stage 4 na yung cancer niya. Medyo malala na noong nalaman namin. Halos lahat po kaming magkakapatid ay umiiyak noon. Hindi kasi kami makapaniwala na ganon lang kami kabilis gulatin ng masamang balita. Umuwi si mama galing sa Maynila matapos niyang humingi ng second opinion sa iba't ibang doktor. Pero ganon pa rin ang naging resulta ng mga test niya. Mula noon ay lagi nang nakakonfine si mama sa ospital na nakasanayan niya. Pero nung huli, na-confine siya sa ospital kung saan ako nagtitraining. Kinabahan ako kasi sa room 314 siya na ilagay noon. At dahil malapit lamang ito sa kinakatakutang room 316, palagi akong bumibisita sa kanya doon sa ospital. Hindi kasi basta-basta pwedeng magbantay ang mga kapatid ko sa kanya sa ospital. Isa lang ang allowed. Isang beses dinalaw ko si mama kasama niya noon ang Kuya Rob ko na nagbabantay sa kanya. Agad ko silang kinumusta at agad na nagkwento si mama sa akin na itong si Kuya Rob ko ay nakakita daw ng multo, batang babae sa second floor. Huwag kang mag-alala Kuya Rob, mabait yung batang babaeng yon, hindi niya kayo sasaktan, sabi ko sa kapatid ko. Hindi nga ako natakot nung nakita ko siya. Pero alam ko na sa point na yon multo siya, wika pa nito. Pero nag-alala ako sa inyo. Ikaw Kuya Rob, kahit na anong mangyari ha, huwag kang dadaan sa room 316. Mas matindi ang makikita mong multo doon. May sa demonyo, babala ako sa kanya. Nakakatakot naman pala dito Rigor, sabi ni mama sa akin. Kaya nga sinabi ko sa inyo noon na huwag kayong magpa-confine dito sa ospital na ito. Maraming kababalaghan na nangyayari dito. Kwento ko sa kanila. Samantala'y nakatanggap ako ng text message mula sa head nurse namin na kailangan daw ako sa ER kaya nagmamadali akong lumabas at nagtungo sa elevator para makababa. Pagsakay ko ng elevator ay may nakasabay akong dalawang babae. Isang mga 50 years old na yung edad at yung isa naman ay 15 anyos siguro. Tatlo kaming nasa elevator noon, yung babae mukhang 15 anyos ay bumaba sa second floor habang ako ay sa first floor. So dalawa na lamang kaming naiwan. Pero papadudot noong nakarating na kami sa first floor. Nilangon ko yung katabi ko at biglang nawala. Kinilabutan akong masyado. Tatlo lang naman kasi kaming sakay noon, imposible namang hindi ko napansin na buwaba yung matandang babae. Sa kabilang banda, bago matapos ang duty ko ay bigla na lamang nagkagulo sa third floor. Tapos isang kaibigan kong trainee ay patakbong lumapit sa akin. Agad akong kinabahan nang makita ko ang reaksyon niya. Rigor ang mama mo, nag-aagaw buhay. Agad-agad akong tumakbo papunta sa third floor.
At doon ay naabutan kong sinusubukang i-revive si mama. Nakita ko mula sa lifeline machine na mahina na rin ang kanyang vital signs. Pababa ng pababa. Tinanong ko kay kuya kung ano ang nangyari pero hindi ko makausap ng matino si Kuya Rob kasi iyak lamang siya ng iyak. Kaya hindi ko na rin mapigilang umiyak. Hanggang sa yun na nga Papa Dudut, tuluyan nang bumitaw si mama at namatay siya bandang 3:00 ng madaling araw. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig noon. Nanginginig ang buong katawan ko dahil hindi ako makapaniwala na patay na ang aming ina. Kaya agad kong tinapos ang duty ko at sumama na ako noon sa mobile para dalhin ang labi ni mama sa punerarya. Habang nasa punerarya ay doon nagkwento si Kuya Rob. Nagising daw siya sa pagkakatulog nung kinalabit siya ni mama. Tapos nung tinanong daw niya kung bakit, natatarantang sumagot si mama na may nakikita daw siyang lalaking halimaw. Nang pinadescribe ni Kuya Rob kung ano ang itsura ng halimaw ay sumakto ito sa demonyong nakita ko noon sa nursery. Kinilabutan ako. Ayon pa sa kapatid ko ay nagsimula na daw mataranta si mama dahil sa takot kaya natataranta na rin noon si kuya hanggang sa nangisay na lamang daw si mama. At yun na nga, binawian na ng buhay. Pagdating ko sa ospital ay agad na nakiramay sa akin ang mga kapwa ko trainees at mga staff ng ospital. Doon ay naikwento ko sa kanila ang nangyari kay mama. Nagulat naman ako kasi halos lahat sila ay nakita na rin pala ang tinutukoy ko. Hindi na lang daw sila nag-react kapag nakikita nila ang demonyong yon dahil natatakot sila na baka sila naman ang biktimahin noon. Dagdag ng CI namin na nagpapakita daw ang demonyong yon sa mga taong malapit ng mamatay. Kaya takot na takot ako noong sandaling yon, and at the same time ay nalulungkot ako kasi hindi umabot si mama sa graduation ko. After ng libing ni mama ay natapos din ang training ko sa ospital na yon at makalipas ang 1 buwan. Nagtapos na ako ng kolehiyo. Wala man si mama noon pero ramdam na ramdam ko ang presensya niya na masaya siya sa nakamit kong tagumpay. Samantala makalipas ang 1 buwan, inoferan ako ng trabaho sa haunted hospital kung saan ako nag-training pero nag-decline ako. Ayaw ko na bumalik pa sa ospital na yon. Isang matinding bangungod sa akin na mag-training ako doon dahil kapag naiisip ko yung mga naranasan ko doon ay hindi ko maiwasang matakot. Sa ngayon Papa Dudut ay sa isang ospital na ako sa Makati nag-work. Okay naman, may kaunting kababalaghan pero kaya kong tiisin. At saka hindi na ako nakakalimot na bago ako pumasok sa trabaho ay dumaan muna ng simbahan para magdasal at humingi ng gabay sa Panginoon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Rigor Marcel Bayoneta, RN. Maraming salamat sa iyo Rigor sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Maraming kababalaghan talaga ang nangyayari at nagaganap sa mga ospital. Normal lamang yon. Pero hindi ka sasaktan ng mga yon basta't may panangga ka sa kanila. At yon ay ang paniniwala at pagmamahal mo sa ating Panginoon. Standard na yon na bago tayo umalis o bumiyahe ay magdasal muna tayo sa Diyos at humingi tayo ng gabay sa Kanya. Ilayo niya tayo kamo sa kapahamakan at higit sa lahat ay maging matagumpay tayo sa mga plan natin sa araw na yon. At sakali mang makakita ka ng multo, tandaan mong huwag magpanik. Lihim na mag-usal ng dasal at dahan-dahang umalis sa lugar na yon. Huwag kang magpapakita ng takot kasi diyan sila lumalakas. Kaya mga ka-online, tandaan ninyo na ang mga multo at demonyo ay walang kapangyarihan yan at madali silang matatalo ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel at ang Gianna Vlogs. Ang buhay ay mahiwaga,
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.